Hello guys, welcome back to our channel. So here's another tutorial video na maaaring makatulong po sa inyo pagre-review for the civil service exam. So by the way, I am Janice De Hersey. So let's solve this problem. Dante recently sold some stocks for which he originally bought for 358 pesos. If it has increased in value by 116%, how much did he receive for the stock? So yung hinahanap po dito ay how much did he receive for the stock. So, take note po of the word buy. So, ibig sabihin, si Dante daw po ay bumili daw po siya ng stocks sa halagang 358 pesos. So, yung 358 pesos, ito po yung original price. So, ngayon, according to the problem, it has increased in value by 116%. So, ibig sabihin, buy ay 116% talaga yung itinaas ng 358, 116%. So, hindi siya, siguro kapag 2, yung problem dito in value to 116. So, ibig sabihin, 16% lang yung itinaas. Pero, yung ginamit na word ay buy. So, take note of that, by 116%. So, ibig sabihin, talagang 116% yung itinobo ng kanyang stock. So, mas malaki pa sa, yung profit niya dito ay mas malaki pa sa 358 na original price. So, ngayon, yung hinahanap, how much did he receive for the stock? So, ibig sabihin, yung hinahanap po dito ay yung selling price. So, yung formula po natin sa selling price ay, so, gagamit tayo ng formula in solving this, but later on, please finish to watch the video. Ipapakita din po natin kung paano to masosolve by just using trial and error. So, selling price equals original price. So, yung original price, i-add mo sa original price times percentage increase. So, this is percentage increase, PI. PI na lang po yung isulat natin. So, selling price is equal to, original price is 358. So, pasensya na sa penmanship natin dahil mahirap gumamit ng stylus. Plus, so original price is 358 times, so, percentage increase, so itong 116. For take note, huwag mong i-multiply ng 116. I-convert mo muna into decimal. So, 1.16. So, how to convert percentage to decimal? Simply lang, mag-move ka lang ng dalawang place from the right to the left. So, isa, dalawa. So, yung decimal point ay mapupunta dito sa 1, tapos magiging 1.16 na yan. So, always take note ha, i-convert po muna into decimal. Tapos, ayan, 358, kopyahin mo yan, plus 358 times 1.16, 415. Guys, please, always kong sinasabi sa mga video ko na dapat ay i-master nyo, i-review nyo maigi kung paano yung mga manual, multiplication, addition, subtraction, dahil dun po talaga, yun po talaga yung pinaka basic na dapat meron kang stock knowledge at dapat mabilis ka sa mga ganun, yung mga how to multiply fractions, how to divide fractions, kahit mga ganyan, dahil bawal po calculator sa civil service exam. So, kapag wala kang calculator, pagdating sa problem solving, dapat mabilis ka talaga dun sa mga basic operations. Dapat alam mo yung mga shortcut kung paano halimbawa, tulad nito, paano mag-convert ng percentage to decimal, decimal to percentage. Dahil hindi mo masasolve yung problem kapag nakalimutan mo mga ganong ka-basic. So, dapat basic, dapat naka-stock na yan, stock knowledge na yan, or kung wala pa, dapat i-review nyo yung maigi. So, balik tayo dito. Hindi na natin ipapakita 358 times 1.16, kayo na pong bahala dyan. 415.28 po yung result, tapos i-add natin. So, that is 358 plus 415.28, that is 773.28. So, ito po yung selling price. Ibig sabihin, yan po yung amount na natanggap ni Dante. Total amount na na-receive niya
after niyang ibenta ang kanyang stock. So, it means na itong 415.28 dito, yan yung itinubo. Yan yung 116% na interest. So, ganyan po mag-compute ng interest. For example, gawin natin simple, magbigay tayo ng simpleng problem. For example, bumili ka ng okay na pantalon, 100. Tapos, ibininta mo na sa halagang, gusto mong ibenta na tutubo ka ng 10%. Ayan. So, ano yung 10? Paano mo makukuha yung 10% ng 100 para alam mo kung magkano yung total na binta mo. So, i-multiply mo lang yan, 100 times 10%. So, 10% is 0.1. So, bali yung 10% ng 100 ay 10 pesos. So, ibig sabihin yung pantalon ibibinta mo ng 110. Tapos, yung 10, yun yung tubo mo. So, same dito, yung 110, ito yung selling price dito sa problem natin, 773.28. Tapos, yung 358 dyan ay yung original price. At ang 415 dyan ay yun po yung tubo na 116%. So, I hope na naintindihan nyo po. Ngayon, ituturo ko po sa inyo yung trial and error. So, i-delete natin lahat. Tapos, for example, meron ditong, syempre, meron naman talagang choices sa civil service exam, di po ba? So, kaya gagawin natin yung trial and error. 350, for example, letter A. Kung maswerte ka na letter A kaagad yung tamang sagot, which is 773.28, mas mabilis yung trial and error. Pero, kung halimbawa yung tamang sagot ay nasa letter C or letter D, matatagalan ka. So, let's have, for example, 700, tapos 771.25. So, di ba letter A yung tamang sagot na nakuha natin kanina. So, dito sa trial and error, wala ka pang idea kung ano yung tamang sagot, di ba? So, after mo mabasahin itong problem, subukan mo yung trial and error, ganito gawin mo. Dante recently sold some stocks for which he originally bought for 358 pesos. So, for example, dahil trial and error nga, so ipagpalagay mo na selling price ay halimbawa 773 kung 773 yung kanyang natanggap or na total na pera after niyang ibenta yung kanyang stock, 773.28. So, i-minus mo yung original price na 358. Yung result, bali, ito yung natira, bali ito yung tubo. Diba? Kanina yung nakuha natin 116%. So, ngayon, paano mo ma-check kung tama ba na 773 yung answer? So, i-divide mo itong 415.28. I-divide mo by 358. Kapag 1.16 yung sagot, ibig sabihin, tama na 773.28 yung sagot. So, ganyan lang po siya. Dapat alam mo yung dapat naiintindihan mo yung problem. At mas mabilis kapag trial and error na no need mo nang mag-formula. So, pero same lang po talaga yung mga problem. Yung mga steps. Gagamitin mo yung 773.28 dahil halimbawa nga ito yung tamang sagot dahil trial and error nga. So kung hindi ito yung tamang sagot, susubukan mo ulit yung letter B hanggang sa maging 1.16 yung result dito kapag dinivide mo. Diba? So yan po yung trial and error. So again, i-summary po natin para mas klaro. Sa pag-solve po ng selling price, i-add
kunin mo muna yung 358 times 116%. 358 times 1.16. Tapos, i-add mo dito sa original price. Okay, so thank you for watching and sana po ay meron kayong naintindihan sa ating bagong numerical reasoning tutorial.